May kasabihan nga kaming mga Bisaya na ang gaba dili magsaba. Bahala na kayong mga Tagalog ang mag-search at mag-translate nito. Ako po inyong lingkod, tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng reaction, komento, opinion ay ang balitang Carlos Yulo umaming nakakaranas ng depresyon. Karma nga ba ito? At ang bidyong ito ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisubscribe na rin. Kaya naman, wag na nating patagaling to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Two-time gold medalist Carlos Yulo aminado na nakakaranas ng depresyon at inamin na minsan naiisip niya na gusto niya nang mawala sa mundo. Ano kaya ang dahilan? Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Sa kabila nga ng milyon-milyon na pera at ari-arian at mga mag-agarang sasakyan na napanalunan ni two-time gold medalist Carlos Yulo, aminado siya na nakakaranas pa rin siya ng depresyon at ninais niya na mawala na sa mundo. Para kay Carlos Yulo matitinding pagsubok ang pinagdaanan niya sa buhay bago pa niya naabot ang tagumpay na inaasam-asam niya. Nang humarap si Carlos sa ilang miyembro ng media, para formal na tanggapin ang Astig Hero bonus na 5 million pesos mula sa DG Plus at Arena Plus para sa dalawang gintong na iuwi niya sa Pilipinas mula sa 2024 Paris Olympics. Bukod dito, muli siyang pumirma ng kontrata bilang Celebrity Ambassador ng Arena Plus na todo na ang suportang ibinibigay sa batang-batang Pinoy champ mula noon hanggang ngayon. Sa naturang press con, isa sa mga naitanong kay Kaloy ay kung ano-ano ang mga extra challenge na hinding-hindi niya makakalimutan sa journey niya bilang gymnast. Nabanggit ng binata ang pagsabak niya sa training noong 2016 sa bansang Japan kung saan nakaranas siya ng matinding anxiety na talagang nakaapekto sa kanyang mental health. Pagbabahagi ni Kaloy, nung pumunta ako sa Japan, 2016, 16 years old po ako, malayo sa pamilya, malayo sa lahat, walang kakilala, hindi alam yung culture at hindi alam yung language and hindi rin naman ako kagaling mag-English that time. Ayon pa kay Kaloy, and kahit marunong akong mag-English, hindi rin naman sila marunong mag-English, so, yung barrier na po na yun ako nahirapan and sobrang shock po ako. Dagdag niya pa, mabigat po yun para sa mga teenager na kagaya ko that time, and syempre, mahirap din po yung training, iba po yung training sa Pilipinas and ibang-iba rin po yung sa Japan. Umabot na rin po sa point na na-depress ako and gusto nang mawala sa mundo and ang ginawa ko nagdasal po ako talaga that day, and hindi rin kasi ako makatulog. Buti na lang daw ay palagi siyang nagdadasal para kahit papaano ay maibsan ang kanyang lungkot na nararamdaman kaya naman kahit papaano ay nagiging okay ang kanyang pakiramdam, pero dumadating pa rin daw sa point na sobrang nadidepressed pa rin talaga siya. At hanggang ngayon ay nararanasan niya pa rin ito. Pero buti na lang nandyan si Chloe San Jose na kanyang girlfriend na nagpapatibay ng kanyang mental health, kaya malaki ang pasasalamat niya dito. Samantala, hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaayos si Carlos Yulo at ang kanyang pamilya. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Sa totoo lang po mga tagapanood, bakit po siya na-depress, no? Nakikita ko lang po yan dahil yung totoo talagang kalungkutan niya, yung sakit na nararamdaman niya sa puso niya dahil sa problema nila ng pamilya niya, yun po yung unti-unting lumalabas po sa pagkatao niya. Pero denial stage po, dinideny niya po yun. Hindi po yun yung dahilan mga tagapanood dahil unti-unti niya kasing tinatalikuran yung pamilya niya. Dahil ang akala niya kasi mas importante ngayon si Chloe. Si Chloe kasi yung nasa harapan niya, kaya naiisip niya yung mga nararamdaman niya, si Chloe lang po ang makakatanggal. Nung nagkakamali po siya, mga tagapanood, bukod po sa Diyos na nagbigay sa atin, nagpahiram sa atin ng buhay, ang ating mga magulang, sila po ang ginawang kasangkapan ng Panginoon para mailuwal tayo dito sa lahat. So, ibig sabihin, konektado ang ating mga magulang sa ating mga katawan. Kasi sila ang natin, pinagdaanan natin. Diba? Kaya kung may kakulangan ka sa iyong sarili, nakakaramdam ka ng ganyan. Ibig sabihin po kasi inilalayo mo na yung sarili mo sa iyong pamilya.
Pag sinubukan po ni Carlos Yulo makipag-ayos sa pamilya niya, kalimutan ang lahat ng problema, tanggapin anuman yung mga kasalanan. Parehas naman po sila may kasalanan ng mga tagapanood, di ba? Higit na nila ang Panginoon sa kanilang pag-uusap. Panigurado po, mawawala po yung nararamdaman ni Carlos Yulo na sinasabi niyang nade-depress siya. Kasi noong mga panahon na nagsisimula po siya mga tagapanood, di ba? Yung pamilya po, buo po yung pamilya nila, makikita po natin na wala po siyang ganyan. At ang ganda po ng mga ngiti niya. Pero ngayon po mapapansin mo, yung parang ngiti ni Carlos Yulo, hindi na po siya ganun kaganda, di ba, nung wala po yung pamilya niya sa tabi niya. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sumuli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.